Malawakang mga pag-ulan sa Bicol Region at Eastern Visayas magpapatuloy pa rin ngayong araw. Nalalabi ng Mindanao, makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat din pag-ulan. Kanluran ng bansa magiging maula pero extreme na Luzon, kabilang na Metro Manila, patuloy pa rin na magiging gloomy pero mostly ay mga katamtaman ang lagay ng panahon. Bahagyang pagtaas ng drought sa may bandang kaluran ng bansa tatalakayin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 30, 2025. Ang oras natin po may maga, alas 10:39 na ng umaga. Mga kalat-kalat at mga moderate and heavy rain showers ngayon ang umiira dyan sa parte ng Bicol Region at Eastern Visayas at kitang-kita po na may mga pagkulog at pagkilat ang umiilan sa magbahagi ng Quezon Province and the rest ng baybayin dyan sa may bandang Camarines Sur. At dyan sa bahagi ng hilaga ng Catanduanes, ingat po dahil nakakaranas kayo ngayon dyan ng mga moderate and heavy rain showers, kabilang na ang silangan ng Visayas. Bagamat malawakan yung boundary ng sea line sa may southeastern Luzon, kaya nagbubunsod po ng malawakan ngayon pag-ulan base sa ating radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa. Of course, ay nakakaranas ng malawakang pag-ulan dito sa parte ng Camarines Norte hanggang Camarines Sur na po yan. Nakakaranas din ng malakas na pag-ulan ang bahagi ng Naga, Legazpi at ilang bahagi sa may Sorsogon area. Ingat po sa posibleng pagbaha at magdala po ng payong dahil mga moderate and heavy rain showers po ang magiging madalas na magiging pagbugso sa area na yan. At kitang-kita naman sa ating Doppler radar imagery ang malawakan nito ng matataas na water vapor accumulated. Bunsod ba yan ng trough? Well, bunsod yan ng pamumuo ng trough, bunsod ng malakas pa rin na istalis natin at salubungan ng malamig na hangin dulot ng ating northeast monsoon. At dahil dyan, nag-accumulate po yung malawak po. Malawak kasi yung boundary ng sea line, kaya yung mga accumulated rainfall dyan sa may bandang timog silangan ng Luzon ay nagiging malawak din. So, yung pag-ulan, inaasahan umaabot yan sa halos buong Quezon Province, pagi sa bahagi ng dyan sa may bandang Infanta Quezon. At mula sa Infanta Quezon, pababa na yung bandang Atimonan and the rest ng Camarines Norte. Ayan, kitang-kita po, maabot sa mahigit sa 5 to 10 millimeters ang moderate to heavy rain showers ang nararamdaman ng mga taga Camarines Norte. Kasama na rin ang bahagi ng Camarines Sur. So, malinaw yan mga folks. Ayan po sa pinaka-stagnant natin na animated Doppler radar imagery. So, magdala po ng payong. Ingat po sa mga posibleng pagpaha at wag naman sana magkaroon ng mga pag-uho ng lupa. So, sa mga nagtatanong bakit amihan ay maulan po sa amin sa Bicol Region at Eastern Visayas, ilang beses o ilang daang beses ko na po pinapaliwanag yan ng mga nakaraang taon tuwing dumadating po ang amihan season. Ang kaluran ng bansa, mostly drier po ang aming klima dyan sa amin. Dito kasama ang Metro Manila and the rest ng west portions ng Northern Luzon. Pero bandang silangan ng bansa natin, mostly wet po o maulan ang parte niyan dahil yung easterlies po ang mas malakas ng bugso sa inyo dyan at mga pag-ulan. So sa ating thunderstorm watch mula sa data feed advisory, data feed sa real-time ni Pag-asa, ang Visayas region ay nakakaranas ng mga kalat-kalat pag-ulan at mga localized thunderstorms. Within 12 hours naka-forecast po yan. Pero hindi pa lang pumapasok yung forecast nito ay kasalukuyan na pong inulan lalo na sa may bandang silangan ng Visayas. Umaabot na sa parte ng Leyte. Kaya ingat po sa mga kababayan natin dyan at asahan ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan na may mga localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze, at mostly cloudy pa rin dito sa amin sa Caloocan. So expected pa rin yan, tuloy-tuloy yan. At sa ating 3-day forecast and storm prediction ay asahan pa rin ang partially cloudy at mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Maring hindi dito sa amin sa Metro Manila o sa bahagi ng Luzon, dyan pa rin sa bahagi ng southeastern Luzon, especially sa may bandang Bicol Region, ang nakataas ang forecast na makakaranas ng madalas na mga pag-ulan at mga pagkulog at pagkidlat. Sa labas na presyo nito lang na weather station, kaninang 5:01 AM,
Nasa 24.5 degrees Celsius ang pinakamababang temperatura sa amin since kaninang madaling araw, at kahapon pinakamataas na sa amin na air temperature umabot ng 29.7 degrees Celsius. At pinakamababa ito kahapon ng hapon na 2:23 PM, meaning wala tayong magiging komento pa rin sa ating heat index dahil nasa 34.1 o 34.1 degrees Celsius. Ang init pandama na maituturing na napaka-comfortable o cold breeze dito sa amin sa Caloocan. So tuloy-tuloy pa rin ang ating mga magiging paglamig at patuloy pa rin ang very cold breeze lalo na sa gabi at madaling araw na bumababa pa sa halos 23 degrees Celsius dito sa Metro Manila. At inasahan na po natin yan hanggang sa susunod na linggo pa na itatagal. Kung itatabi naman natin sa PX Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula pa rin na may pinakamataas na 33.6 degrees Celsius na highest air temperature na yan sa bansa. Sa Baguio City, nanatiling napakamaginaw na nasa 13.4 degrees Celsius, so meaning nasa bandang around 11 o 10 degrees Celsius naman ang temperatura sa bahagi ng Benguet area, especially sa Atok o sa may bandang La Trinidad, Benguet. So napakaginaw dyan. Sa Iloilo naman, nakaranas ng 241 mm total rainfall ang bandang Legazpi. So ina-expect na nakaranas sila ng ilang pagbaha dyan sa may bandang Quezon Province. Hindi po tayo nagkulang ng paalala na nakakaranas talaga ng malawakang pag-ulan ang bahagi na yan ng southeastern part ng Luzon kasama ng Visayas at Mindanao. Dahil sa patuloy-tuloy pa rin na water vapor at accumulated ng malawakang boundary ng shear line. Wala pa rin kami naipagtala na pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa outside humidity na katamtaman at 72% at bumaba ito ng 1% since last hour. Nasa 1,012 hectopascals naman ang atmospheric deep pressure dito sa Metro Manila, and then the rest ng Metro Manila in steady ito since last hour. Nanatiling low tide tayo, so expected pa rin ang napakamalawak na malawak po ang halos buong bahagi ng bansa, halos dyan sa kasama na ang kanluran at silangang parte ng baybayin natin, umaabot ng 2.5 to 4 meters. Napakadelikado po sa mga malilit natin sasakyang pandagat. Pero kung kinakailangan talaga ay siguro mga medium sea crabs, pero kailangan sama-sama po kayo para iwas na maaberya o magkaroon ng disgrasya at magkaroon ng pagmamatsyag sa bawat isa sa inyo kung kailangan nyo talagang pumalaot. At sa mga bumabiyahe na tumatawid sa karagatan dyan, lalo na sa parte ng Eastern Visayas, patawid ng Bicol Region, gamit ang ating mga roro, asahan po na napaka malubak o maalon ang ating karagatan. So sa mga may mga seasickness, yung madaling mahilo sa biyahe na tumatawid ng gamit ang roro, asahan po ang magiging mahiluhin tayo kapag katatawid dahil napaka-roughy po ang ating karagatan ngayong araw. Sa ating almanak, sumikat ang ating araw kaninang 6:24 AM at nasang lulubog ito mamayang 5:54 PM. At sa ating local weather outlook, since zero illuminated pa lamang yung ating buwan, diretso agad tayo sa local weather outlook kayong Huwebes at Biyernes. Magiging partly cloudy ang ating maghapon at may mga tsansa pa rin daw ng pag-ulan. Maaring hindi dito sa Metro Manila, maaring dyan sa may bandang Quezon Province po. Sa Silangan, 87 to 90% ang tsansa ng pag-ulan. Ganon din bukas ng Biyernes ay nasa around 90% ang tsansa daw na uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro sa 28 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected maglalaro sa 24 to 25 degrees Celsius. Take note mababa ang ating atmospheric pressure. Ay ang ating temperatura kahit na sa umaga ay umaabot sa pinakamataas na forecast na hanggang 30 degrees Celsius lamang hanggang bukas daw ng Biyernes. So maginaw. Huwag masyadong magpapalamig at uminom po ng mostly mga maiinit o warmer na inumin para maiwas po sa respiratory diseases. Diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po, unahin muna natin ang hilagang parte ng bansa since katamtaman at patuloy pa rin tayo na maulap at mahamog ang paligid ng buong Lolo Luzon. So wala tayong magiging komento pa rin dyan gaya kahapon. Stationary na katamtaman pero very gloomy po tayo o haze dahil pa rin sa umiiral natin na amihan. Ayun,
Mula sa buong bahagi ng Ilocos Norte, buong Cagayan Valley, yan, hanggang dyan na may kasama na ang Cordillera at Misiones Region, pababa na yan ng Central Luzon area. So kasama na ang maging ang Pangasinan at Zambales, pero dito sa may bandang kaluran ng Nodo Luzon hanggang Zambales medyo mas klaro po ang inyong himpapoy dyan. Kung gagamitin natin ng Himawari 8 satellite ng data feed ni Pag-asa, makikita po na mas katamtaman pa rin ang bahagi ng extreme Nodo Luzon. May mga ilang maulap lamang at mga light drizzle rains, bunsod lamang na accumulated lamang ng water vapor dahil sa lamig ng ating amihan, lalo na dyan sa may bandang kaluran ng extreme Nodo Luzon, sa may bandang Bigan at Lawag, Ilocos Norte. Ganon din sa parte ng bandang Pangasinan ha, so take note yan mga folks. At the rest ng mula sa bahagi ng Nueva Ecija o Central Luzon, ng Tarlac, pababa na yung Angeles, Pampanga, Bulacan, papasok ng Metro Manila. Gloomy pa rin tayo o haze pero considering pa rin na katamtaman ang lagay ng panahon natin. Epekto lamang yan ng ating amihan. At kabilang na ang ilang areas ng Calabarzon area, katamtaman din na lagay ng panahon. So medyo mas maaraw kayo dyan. Pero maginaw ang inyong paligid. Lalo na sa hapon o sa gabi at madaling araw. Pagpasok naman sa may bandang silangan ng Quezon Province, dito na po pumapasok ang maulang bahagi. Mula dyan sa bahagi ng Atimonan, Quezon, dyan sa may bandang General Nakar, damay na rin ng Polillo Island, at ang the rest ng Camarines Norte, Camarines Sur, and the rest ng bahagi ng Bico Region nga po, kasama na ang Naga, hanggang Legazpi na po yan, Iriga, yan, hanggang Sorsogon area. So kung mas detail na satellite imagery ang makikita natin, ay ang cluster po ng heavy rain showers umiiral sa paligid na ito ng bandang Catanduanes. Cluster din sa bahagi ng Camarines Sur, yan. At maulap na at mga kalat-kalata po na pag-ulan ang umiiral dyan sa may bandang Irigale, Gaspi, hanggang Sorsogon. Kaya nakaranas po ng mataas na pag-ulan ang parte ng Legazpi since kahapon na maabot sa mahigit 200 mm. Kaya ingat po kung sakaling binabaha po kayo dyan at alisto sa mga sunod-sunod na mga pag-ulan. Ang bahagi naman ng Mimaropa, especially sa bahagi ng Mindoro, bagamat maulap lamang, katamtaman ang lagay ng panahon, mula sa bandang patawid ng bandang Cuyo o Coron, Palawan, hanggang dyan sa may bandang El Nido, ay magiging katamtaman ang lagay ng panahon ninyo, mga ilang partly cloudy lamang at mga ilang isolated na rain showers, especially sa hapon o sa gabi. Mula Puerto Princesa pababa ng Balabac, makakaranas kayo ng heavy rain potential ngayon dyan. Ingat po sa potential na pagbaha mga folks. At kung gagamit tayo ng mas detail na RGB color ng satellite imagery gamit ang NOAA para mas detalye kung alin ang parte ng Puerto Princesa ang ulanin kung sakali. Well, base dito sa satellite imagery ay makakaranas ng malawakan ng mga moderate and some heavy rain showers ang bahagi ng Puerto Princesa. Pero mula Nara hanggang Brooks Point and Batarasa at lalo na sa Balabac, nakakaranas kayo ng violent rain showers dyan. Ingat po sa mga pagbaha at alisto po sa posibleng kung mayroong ng mabubulunduking bahagi sa inyo dyan, iwas na lamang kung sakaling magkaroon ng pagguho ng lupa. Pero ang pagkakalam ko kasi ang Palawan, matitigas na bato ang karamihan dyan eh. So hindi naman basta-basta gumuguho yan. Alisto na lamang sa malalakas na pag-ulan dahil nakakaranas kayo ng hanggang violent rain showers, lalo na dyan sa isla ng Balabac Island. Ingat na lamang po. Pero karamihan dyan, may mga puro military ata ang nakabantay dyan. Mula naman sa bahagi ng Southern Luzon, maulap pa rin ang paligid natin mula Marinduque hanggang Romblon at Masbate. Pero sa parte ng Burias Island hanggang Masbate, nakakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate showers na may mga pagkulog at pagkilat. So take note dyan mga folks. At sa Visayas region naman mula sa bandang Silangan, the rest ng buong Northern Samar halos makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, lalo na dyan sa bandang Lawang, pababa ng Oras Dolores, Borongan, Eastern Samar, and the rest ng Salcedo hanggang Gian, Eastern Samar. Ingat po sa mga pagguho ng lupa at mga pagbahahawa, mataas po ang volume ng mga aasahang pag-ulan ngayon dyan. Kitang-kita din sa Doppler radar imagery natin. Mula naman sa Kanluran, mula Kalbayog hanggang Katbalogan, makakaranas din kayo ng mga ilang katamtaman na mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog patawid na yan ng bandang Tacloban, sa may bandang Leyte, kasama na ang parte ng Ormoc. Bagamat mas light rain showers ang umihira sa may bandang Ormoc, pero mga pabugso-bugso po ang mga light to sa moderate rain showers. Ilang moderate and heavy rain showers naman ang nararamdaman ng mga taga-Tacloban, dyan sa ibaba ng Pastana, Tolosa hanggang La Paz, MacArthur hanggang Albuyog na po yan.
The rest ng katimugang parte ng Leyte mula Baybay, Mahaplag, and the rest ng hanggang Maasin at Liloan at sa San Francisco kung saan ay niyanig ng medyo malakas-lakas na pagyanig ng lindol, makakaranas kayo ng mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers ngayong araw. So magdala po ng payong at ingat sa mga biglaang pagbabaha kung sakaling magkaroon man kayo ng mga malakasang pag-ulan na magbubunsod po ng mga flash floods. Ingat din sa bahagi din ng Silago hanggang Hinundayan dyan sa may bandang Southern Leyte. The rest naman ng sentro ng Visayas sa bahagi ng Bohol hanggang Cebu, makakaranas din kayo ng mas maulap na yung papurin. Very gloomy kayo dyan. May mga ilang some moderate at ilang heavy rain showers na hindi man nagtatagal ng mahigit 30 minutes. Tumitila-tila din po pero asahan na mga madalas na mga light to moderate showers kasama na ang Mactan and City of Cebu. Pababa na yan ang bandang Argao at dyan sa may bandang Oslo. Mga mostly light to moderate showers po. Mula sa bandang Siquijor naman at katimugang bahagi ng Negros Region sa Dumaguete, pataas ng kasama na ang Siaton, pataas ng Tanhay, and the rest ng bandang Ayugan sa Negros Oriental. Mga mauulap din ang himpapunin ninyo halos maghapon, so expected ang mga mahihina at ilang katamtaman na pag-ulan, kabilang na ang Sipalay, pataas na ng Kabankalan City, Himaymaylan, and the rest ng Carlota sa may Negros Occidental. So sa paligid ng Bulkang Kanlaon, maulap din sa inyo dyan at asahan din ang mga ilang isolated na mga mahihina at kalat-kalat na pag-ulan. Bagamat mas nagiging mas moderate naman ang paligid ninyo sa mabundang Bacolod, Cadiz, hanggang Escalante, pero mataas ang forecast, 70% to 80% daw na kayo iuulanin, karamitan ay light to moderate rain showers. Patawid naman ng Guimaras Island hanggang Iloilo City and the rest ng Panay Island, mas katamtama naman kayo dyan, mga party, to sa Musikaw di ang iiral. So, ang mga isolated rain showers, mostly mas mararanasan ng mga taga Iloilo at Guimaras dyan sa Guimaras Island. The rest ng hilagang parte ng Panay Island ng Aklan, yan, Rojas, mostly sa mga beach areas ng Aklan, Capiz, ayan, sa mga beach areas, mga ilan mahihinang pag-ulan lamang ang naka-forecast. Pero medyo katamtaman, so medyo maulap ang inyong paligid. Pero kung uulanin man kayo dyan, typically mga light drizzle rain showers ang nakikita ang forecast dyan na nasa around 60 to 80% ang naka-forecast. Nag-refresh po yung satellite imagery, so walang problema dyan para make sure na latest yung updated ng satellite imagery natin. At sa huli naman, sa bahagi ng Mindanao, well, asahan na natin, maulan pa rin ang bahagi ng Dinagat Island at Surigao del Norte o halos buong Surigao Region, kasama na ang bahagi ng Surigao del Sur. Maulan din sa ilang area na Agusan del Norte hanggang Agusan del Sur. The rest ng Compostela Valley sa may bandang Davao de Oro at mula sa bahagi ng Hinatuan pababa ng Bislig, Lingig, hanggang dyan na yun sa may bandang Mati ng Davao Oriental. Mas maulap din kayo dyan, bunsod pa rin ng near equatorial trough, pero mga mahina hanggang katamtama naman ang madalas na magiging pag-ulan, kasama na ang Gobyerno Generoso. Magiging katamtaman din at mga maulan din na mahihina hanggang katamtaman ang bahagi ng Davao del Norte, so kasama na ang City of Davao. So mostly cloudy po kayo dyan at asahan na mga ilang light to moderate showers, kabilang na ang bandang Kalinan, Panabo, hanggang dyan sa may bandang Kapalong. So, magdala po ng pananggalang sa ulan anytime mga folks. Maulap at mga isolated din ng mga pag-ulan ang mararamdaman ng mga taga Davao del Sur. Kasama na ang Davao Occidental, especially ng Don Marcelino at Malita at the rest ng General Santos City, Sakop. Kabilang na ang bahagi ng Sorsogon area mula South Cotabato, Sultan Kudarat hanggang Maguindanao del Sur. Mga ilang katamtaman at mahihina at katamtamang pangapag-ulan ang madalas na mararamdaman. Medyo sumisilip-silip din ang haring araw, pero madalas maya-maya ay nagiging makulimlim at magkakaroon ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan sa bilanggit natin sa Sorsogon area. Mula Maguindanao del Norte, kasama na pataas ng Lanao del Sur hanggang dyan sa may bandang Iligan, ay magiging maulap din ang inyong papuwid, pero mas humid ang inyong panahon dyan. So medyo mainit-init ang temperatura ninyo dyan sa bahagi ng paligid ng Lanao del Norte hanggang Lanao del Sur. Light to moderate rain showers din ang mga isolated na mararamdaman ninyo dyan. Ganon din sa buong Northern Mindanao mula Misamis Oriental, Cagayan de Oro, at kasama na ang buong
Yun nga, binanggit natin sa bahagi ng Cagayan de Oro, Iligan, papasok na yan ng bandang Lanao del Norte. Maulap din at mga kalat-kata isolated light to moderate showers ang iiral din sa Misamis Occidental, kasama na ang buong Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. Mostly mga mahihina at katamtamang ulan din ang iiral sa inyo. Pero mula sa Zamboanga, Sibugay, dyan sa bandang Rosella Lim, Siraway, pababa ng Sibuko ng Zamboanga del Norte, makaranas kayo ng mga ilang moderate at mga biglaan lamang na hindi naman tumatagal na mga heavy rain showers at tumitila din kaagad. Kasama na ang Zamboanga City hanggang sa isla ng Basilan at Hulusulu na mas makakaramdam ng mga clusterized na mga light to moderate and some heavy rain showers lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw. So mostly gloomy po tayo at mga scattered isolated rain showers ang madalas na iiral sa buong silangan bahagi ng ating bansa. Hindi masyado sa bandang kanluran, mostly maulap lamang at mga hilang maiina at mga isolated lamang nangangalat-kalat na pag-ulan. Bagamat wala pa rin tayong magiging komento sa ating West Pacific Basin for possible tropical cyclone formation prediction, pero namumutakti na mga low pressure area o intertropical convergence zone dyan sa baba ng hilaga ng Australia o pagitan ng Indonesian Peninsula. Ayan yung ITCC, nasa mababang-mababa na siya. Kitang-kita po. At dahil sa mababang-mababa ang nasa low southern hemisphere, yung ITCC, madalas ang low pressure area mabubuo po sa paligid ng yan ng Northern Australia at ilang bahagi din ng Indonesian Peninsula. So mas magiging maulan ang parte sa inyo dyan at dito naman sa may bandang center at southern Australia, mas summer naman at mas mainit na panahon naman ang nararanasan sa kanila. So kung may mga kababayan tayo dyan sa may bandang Northern Australia, mas makakaramdam kayo ngayon dyan na madalas na mga low pressure area at mga mababang atmospheric pressure trough na magbubunsod ng malawakang pag-ulan dyan sa hilagang bahagi ng Australia at Indonesian Peninsula, kasama na ang Malaysia, Papua New Guinea at maaring dyan sa parte pa rin ng Thailand at dyan sa may bandang bahagi po rin ng Thailand o Kuala Lumpur area. So magdala na lamang ng payong just in case. Pero dito sa ating Western Pacific, sa Pilipinas, sa silangang baybay ng ating bansa, ay wala pa rin tayong inaasahan na anumang tropical wave na babubuo. Patuloy pa rin ang easterlies na magbubunsod pa rin ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa silangang parte pa rin ng bansa o nung climate core ng ating bansa. So base sa ating latest forecast ay patuloy pa rin ang ating amihan at yung shear line, yan, maglalaro sa pagitan pa rin ng Southeastern Luzon o Visayas hanggang sa unang linggo nga po yan ng February. So, mataas pa rin ang atmospheric pressure natin hanggang sa unang linggo po ng February na naglalaro 1,012 to 1,018 hectopascals, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon. So, expected pa rin ang malamig nating amihan na tuloy-tuloy pa rin hanggang sa susunod na unang linggo ng February. Yan, in-expect natin yan sa unang linggo po. Patuloy-tuloy pa rin tayo makakaramdam ng amihan at lamig ng easterlies, ng northeast monsoon at yung easterlies naman na magpapaulan sa silangang bahagi ng bansa. So expected pa rin ang tuloy-tuloy ng ating amihan at mga pag-ulan sa silangang bahagi pa rin ng bansa. So tuloy-tuloy yan hanggang next month. So yun lamang po ang ating magiging komento. Wala tayong masyadong maire-report pagdating talaga sa tropical cyclone development. Napaka-negative po na may mabuong bagyo sa atin sa bansa. Mostly southern hemisphere lang talaga nakikitaan na may mabubuong mga potentially tropical cyclones. Sa atin naman, mostly mga near equatorial troughs lamang at yung water vapor dulot lamang ng easterlies na bumabalandra sa atin sa silangan ng bansa. At yung ating northeast monsoon pa rin. So, yun lamang ang ating magiging komento. Mag-isa mga computer models, wala po tayong magiging masyadong maire-report regarding sa predictions ng tropical cyclone development. Napaka-negative. Ayan maging sa tropical hazards. Southern hemisphere lamang talaga ang makakaramdam ng mga malawakang low pressure area o potentially tropical cyclone development. Dahil yung ITCC, nandyan na yan sa may bandang Northern Australia na. Napaka-low. Yon. So, yun lamang ang ating maiko-comment sa ngayon. Sa ulat lindol naman, wala naman tayo na mamataan nito na malakas-lakas na mga paghinig pero medyo noisy ang ating seismometer ngayon. Malamang dulot ito ng malawakang pag-alon dahil yung alon natin nga po sa halos buong paligid ng bansa natin, malakas po ang ating mga nagiging pag-alon. So yung splashing ng malawak na alon sa mga ibabahin ng bansa, nadedetect yan ng aking seismometer. Yung tuloy-tuloy na vibration kasi niyan ng hampas ng dagat,
ay na-detect o nasasagap yan ng aking seismometer. So, normal lamang po yan mga folks. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBox. Wala kaninang madaling araw ko, konti pa lamang ang registered na mga recorded na mga paglindol. Pero, merong isang magnitude 4, dyan naman sa may bandang southeast ng Panganiban, Catanduanes. Naganap ito kaninang hating gabi ng madaling araw, 12:50 AM po. So, may lalim na epicentral depth of 24 km. So, malamang maagang ipinost yan sa social media. Dahil expected may intensity 1 din na mararamdaman yan ng mga taga Catanduanes. Paligid ng Gigmoto, yan, ramdam yan, Biga, hanggang Panganiban po yan. At least intensity 1. Pero malalim-lalim naman na may 24 km depth, so hindi masyado makakapag-create ng destructive na jolt ang naging pagyanig dyan sa may bandang Catanduanes. So, yun lamang po, and after nyan, wala naman at kukunti lamang yung mga naging pagyanig so far ngayong araw o ngayong magtatanghaling tapat na. Mga halos pipito lamang yung mga mahihinang pagyanig so far. So, diretso agad tayo sa ating historical earthquake data for total earthquakes natin ngayong araw or for the month of January 2025. Yan, halos magwa 1,000 na po. Nasa exact 964 total earthquakes na po tayo. 920 dito is magnitude 2.0 pataas, 38 sa magnitude 4.0 pataas, at nanatiling 6 ang ating magnitude 5.0 pataas. Pataas pa rin ang cluster ng mga pagyanig sa may bandang Visayas, southern part ng Visayas at Mindanao. Hindi kagaya sa bandang Luzon ay nasa mahigit 119 lamang ang mga pagyanig. Ayan, o 200 lamang. Hindi gaya sa may bandang southern part ng Visayas at Mindanao na mas marami na umaabot nga po sa 800 ang total earthquake cluster. So, ingat pa rin sa mga kababayan natin sa may bandang Visayas at Mindanao na mostly prone sa mga pagyanig ng mga paglindol. Yan. At least, dito, detalye natin napipinpoint yung mga areas natin sa buong bansa na mas yanigin ng lindol kumpara sa ibang bahagi ng bansa, especially sa bahagi ng Luzon. Dito natin na i-report sa ating PIMO weather reporting na kung alin ang mas yanigin o mas madalas niyayanig ng paglindol. Nalalaman natin through cluster monitoring. Ayun, yung cluster count. Yan. Dito lamang yan sa aking web-based na monitor yan. So at least meron tayong assessment na kung saan ay mas niyayanig talaga ang bahagi ng Visayas at Mindanao area. Yan, maabot ng mahigit sa 800 total earthquakes. Kamustahin naman natin dahil nagkakaroon tayo ng minor La Nina kasi. So, tingnan natin kung alin ang apektado ng vegetation and drought natin o yung most especially yung drought natin sa bansa. As of January 28, kitang-kita po o halos nung isang araw lamang ang huling data, kitang-kita po na nagmo-moderate on almost high na po ang drought index sa buong kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte hanggang Central Luzon na po yan. Bagamat moderate lamang ang karamihan sa buong northern part ng Luzon, pero halos tumataas na sa may bandang Ilocos Norte. So diyan mas tuyot na po diyan sa bahagi ng Ilocos Norte. Sa may bandang Visayas naman, naka-forecast naman o early warning ang bahagi ng Panay Island at Negros Oriental. Nakataas po yung possible drought warning sa mga susunod pang mga buwan. Natataas yan. So, papapansin ninyo, puro kanluran po ang nagiging mas drier. Hindi gaya sa bahagi ng silangan ng bansa, mas wetter naman ang nangyayari. So, kitang-kita po, tumataas po yung drought index kasama na ang ilang bahagi ng Mimaropa at west portions ng Visayas. Ayan, tumataas ng mababa pa naman ito, nagmo-moderate lamang ilang parte, pero at least kitang-kita na po yung early warning monitoring natin for possible drought. Sa monthly stock natin ng drought index, napakataas na nga po sa buong kanluran o halos madalas kanluran ng bansa. Hindi masyado sa may bandang silangan ng bansa. Pagdating naman sa inulan ay ang bahagi naman ng silangan ng bansa, especially sa may bandang eastern portion ng Mindanao, Visayas at southeastern Luzon, especially Bicol region, ang may mataas na average rainfall. Ayun, kitang-kita naman po. So kahit silipin natin yan sa assessment rainfall ni Pag-asa, ganyan din ang ipapakita niyan. Ayan, kabilang na ang bahagi ng Cagayan Valley, mataas din, above average din po. So mapapansin ninyo, halos buong silangan ng bansa
o pinapakita lamang dito yung climate 4 ay mataas ang average rainfall. Hindi masyado sa may bandang kanluran. Kaya nating paliwanag, normal yan sa mga ganitong buwan or mga bandang December hanggang January ng bawat taon po. Yan. Kumbaga, parang habagat season sa inyo dyan kapag pasok po ng November hanggang January ng bawat taon. Dan. So, malinaw naman po yan mga folks. At yung drought, mataas naman sa bahagi naman ng kanluran ng bansa. At least meron tayong pahapyaw na update para sa mga maapektuhan ng tagtuyot ha. Pagpasok po, lalo na pagpasok po ng hot dry season. Dahil maaga nang nakakaramdam ng tagtuyot ang bahagi niya ng kanluran ng Nodo Luzon. So medyo at least meron tayong idea yan sa mga kababayan natin, lalo na sa ating mga government officials, na medyo i-ready na rin natin kung sakaling pumasok na po ang hot dry season natin. Dahil nag-i-indicate na po ang pinaka-drought index sa kanluran ng ating bansa. Normal naman ang ating land surface temperature. Medyo katamtaman lang sa may bandang Central Luzon sa kanluran hanggang extreme Nodo Luzon. So mostly kanluran talaga ang medyo mas mataas ang land surface temperature ng mga gantong buwan. Normally talaga yan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 30, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, January 30, 2025. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye yung gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga o ngayong tanghali. At since all stationary laman ang ating weather systems ngayon sa Luzon, kasama na ang Metro Manila. Maliban lamang sa tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa may bandang silangang parte ng ating bansa dahil pa rin sa ating shear line na manipis at yung easterlies. At visit naman sa ating website sa gusto malaman ang pinaka-value o actual na dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po nga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.